Contempt order laban sa dating alkalde ng Pampanga binawi ng House Quad Committee ngunit sa ilang kondisyon. Pero kustodiya naman ng convicted na negosyante na si Mark Taguba na isinasangkot sa malaking Shabu Hall, target hingin ng komite. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita live. Mela? Kenneth, dapat ay present sa susunod na pagdinig si dating Mayor Teddy Tumang at dapat ay magsabi siya ng katotohanan. Yan yung naging kondisyon para nga bawiin ng komite yung kanang contempt order. Samantala kahapon ay naging emosyonal din si Mark Taguba na iniuugnay sa dating malakihang shabu shipment noong 2017. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa Tara system. Totoo naman po lahat yun. Naging emosyonal ang convicted businessman na si Mark Taguba sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Sa talakayan, ikinuwento ni Taguba kung paano siya nasangkot at nakulong kaugnay sa 6.4 billion pesos shabu shipment mula sa China noong 2017. Muli rin niyang idinawit sa issue sina Davao City Congressman Paulo Duterte at Attorney Man Scarpio, bagamat una na itong itinanggi ng pamilya Duterte. Sa bigat naman ng mga impormasyong hawak ni Taguba, inaprubahan na ng Quadcom ang mosyon na hilingin ang pansamantalang paglipat sa Kamara ng kustodiya ng convicted businessman. Kasabay naman ito, binawi na rin ng komite ang contempt order laban kay dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang na iniuugnay rin sa isyu ng iligal na droga. Umikot sa mga usapin ukol sa pogo at iligal na droga ang ika-12 pagdinig ng House Quad Committee kahapon. Sa datos ng Dangerous Drugs Board, lumabas na mula noong 2015 bago umupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggang 2019 sa kalagitnaan ng kanyang termino. Wala pa sa 5% ang ibinaba ng bilang ng illegal drug users sa bansa. According to your data, there was only a slight decrease of the drug users in 2019. All right. Therefore, my question is, despite the killings of more than 30,000 during the time of the former president, the war on drugs was not that effective. As reflected, Mr. Chair, yes po. Despite the fact that you killed more than 30,000. Yet there was only a slight downtrend in the data that you made. Kenneth, kung kahapon nga hanggang kaninang madaling araw ay isinagawa yung panibagong pagdinig ng House Quad Committee bukas, inaabangan naman dito sa Kamara yung magiging susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito yung komite na tumatalakay sa mga issue sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong ito'y hawak pa ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nga sa mga puntong ito, Kenneth, nandito tayo sa malapit sa opisina ng House Secretary General at Bills and Index Section. Dito inihain yung mga panukala, resolution, and even impeachment complaint kung meron man. Sa ngayon kasi, Kenneth, talagang nakatutok yung ating mga kasamahan sa media hinggil nga sa iba't ibang mga resolusyon, panukala, at iba pang mga hakbang na maaaring i-file dito sa Kamara, lalo na't mainit yung mga usaping pampolitika ngayon. Kenneth? Maraming salamat, Mela Lesmoras.